Mga ka-MB, alam naman na nating lahat ng mga Pilipino, hindi lang talaga pang Pilipinas, pang international pa. At ang Wow! makakasama natin ngayon, iwinagayway ang bandera ng Pilipinas sa ibang bansa. Sino siya? Ano ang kanyang napanalunan? Alamin natin yan dito sa Bida Yan Siya. Noity ka nga. Noity ka nga. Kasi bida na nga siya. Oh, Pinoy Pinoy pa. pa. Oo. Oo. Siyempre, let's welcome back Mr. Garrett Lyle Dulnuan. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Oo, di ba nakakatuwa naman dahil siya nga ay nag-uwi ng corona para sa Pilipinas. Walang iba kundi ang titulong Mr. Tourism Ambassador World 2025. Oh, bongga. Thank you! Kasi the Thank first you. time natin na nakasama si Garrett Yeah. pang national levels. Mm-mm. Oo. Ngayon naman, nanalo na siya international. O how was the experience in Yeah. Malaysia? Well, it was really good because kasi if thinking back, hindi ko pa if siguro sasabihin ko sa dating sarili ko parang it's not possible. Parang imposible itong magagawa ko kaya ayun, since nangyari na, ginawa na natin of course, the experience was good and it was like in some way parang unbelievable para sa akin. Yes, no? Kasi ikaw din ang pinaka-first na from Ifugao Yes, Yeah. to win an international crown sa pageantry. Yes pa. Nag-sync Oh. na ba lahat? Hmm? Nag-sync na lahat? ba? Yes pa, nag-sync na. Nag-sync na. Oo. At mapalad nga tayo dahil tayo ang unang makakapanayam sa kanya Diba? since landing from Malaysia. Totoo yan. Oo. Kaya feeling ko talaga, totoo talaga yung sumpa na kapag tumapak ka dito sa stage ng Morning Balitaktakan, mag-uuwi ka ng corona. Ay, Yes. totoo po yan. Oh, Real diba? talaga, proven and tested. Kamusta naman yung naging preparasyon mo pagpunta? Kamusta yung journey mo doon sa Malaysia? How is it different from the pageantry here in the Philippines? Well, I can say na parang iba talaga yung pageant nila doon kasi yun nga, yung it's a Muslim country. With all respect, wala silang live man. Kaya unfortunately, hindi na-document yung pageant namin. Pero ayun, kaya compare dito naman, talagang bongga. Pati yung mga school pageant, bongga. Kaya ayun. Kaya from- closed door lang kayo doon. Yes, pa. Limited kung tutuusin kung ilan lang yung makakakita. Unfortunately, yes po. Ah. Pero ang kagandahan nito, nakita pa rin naman yung pagkokorona sa'yo. Oo. Yes po, may pictures lang. Oo, may pictures Diba? lang. At saka yan. naiuwi niya. Yun yung pinaka-importante. May Naiuwi niya. naiuwi mo yung Oo. corona. How difficult was it to get that crown? Well, it is honestly very difficult kasi parang yung mga skills na ginamit ko doon or mga kakayahan na ginawa ko doon is parang a compilation sa mga skills na nakuha ko nung una pa lang since 2023 kasi doon pa lang sa 2023 doon ako nag-start na mag-pageant, doon ko nakuha yung confidence kasi way before I can't even really speak that clear and laging nag-stutter and sa pag-report pa lang sa harap ng school sobrang Kabado ka na. Oo. Nagiging yes. ka na. Pero ngayon sa stage dahil sa mga efforts na yan dati at least maganda na ngayon. Oh, 'di ba? Kasi kung wala namang napuntahan yung mga experience mo dito sa local pageants, national pageants, malamang sa malamang wala kang maiuwi from Totoo. international. Pero oo, gusto ko rin tanungin, kamusta yung pakikipag-communicate mo din or pakikipag-communicate sa iba't ibang lahi? Well, pilipilit na nag-English lahat pa rin. Basta English. Kasi majority naman sa kanila dun pa man is they can speak English. And yun nga, nabibigla kami minsan bigla silang nagtatagalog. Ba? Yung, Sa Malaysia? Some, Some iba. of them. Nagkaroon Mga dahil words marami na kasi, Pilipino totoo. doon. Meron yung isang time na nagtatanong kami kung saan yung venue ng event. And yung dalawang pinagtanungan namin is bigla silang nagtagalog. Kaya Totoo ba? Oo. O baka naman Pilipino talaga sila. madaming half-half. Maraming half-half. Oo. Kasi Oo. Anong number one na natutunan mo dito sa Mr. Tourism Ambassador Competition? Number one, siguro yung at you have to, yung
dating mo sa una ngay, yung parang branding mo na pagdating mo dun. Yes, arrival look, mga ganyan-ganyan na lahat. Dapat maganda agad sa una pa lang. Yan yung, yes, kaya siguro sa next time na may sasalihan ulit ako, dapat una pa lang maganda na. And then, yun din yung advice ko sa iba na sasali din na sa una pa lang dapat malakas na. Oh, so first impression really last pagdating sa mga ganitong Yes, klase po. ng pageant. Totoo ba? So dapat pagpasok mo pa lang sa kwarto, arrival mo pa lang parang, may dating yan ah. Ganon. Oo. Diba? Kasi babantayan ka na nila all Yes, throughout the pageant. Ano yung number 2 na lang? Number 1? Ano number 2? Personally, ano yung nabago sa'yo since winning this crown? Kasi ilang araw pa lang naman siya, pero what do you think has changed internally, personally? Nag-twist po yung ano ko dito sa loob. Nagkaroon ng butterflies, kinain. Oo. Ay, hindi. Parang wala namang nag-change pero nag-improve lang po. So lahat yung mga, like, so internally, like confidence siguro, and the way how I speak, siguro nag-improve sila. Kaya yan, walang nag-change talaga, but a continuous improvement. Sa simula pa lang sa journey nung dati, to up till now, parang nag-improve lang po. Yeah. I can also say, no, kasi nakikita ko sa mga social media na talagang nasa likod mo talagang Ifugao. Yes. Yes. Very supportive ang Ifugao. How important it is na ganito nga na you're not just representing yung nation natin, but you're actually representing a community. Oo. Ano ba? How important it is for you? Well, very important siya kasi doon ako nag-pageant nung una and sila parang yung backbone ko in terms of support. Kasi may nakikita akong hindi naman sa pag-badmouth pero may nakikita din ako piman na iba na biglang sumasali na lang sa matataas na pageant kulang piman yung support kaya it's better talaga na to start within the community. And I'm glad na ganyan din yung nangyari sa akin from school, municipal to province. What you call this? Yung regional. Regional. Oo. Kaya dun, sa pag-start ko dun, parang dun na na-build yung support. So it's a step talaga. Napaakyat. So, ibig sabihin ba, sobrang grabe yung pag-welcome nila sa'yo nung dumating ka na dito sa Philippines? Dito Oo, pa lang no? siya nag-umpisa. Dito Hindi pa siya lang. umuwi sa Philippines. Tayo ang nag-welcome sa kanya. Welcome home, Garrett Laro! Yo! Oo, kailan yung homecoming mo talaga? Around this October 27. So, sa mga pips dyan sa Ifugao, see you soon. Oo, nakakatuwa nga. Nakakatuwa na nagiging inspirasyon ka na rin sa ibang mga sumasali. Lalo na eto nga may paparating ulit na isang pageant din na may galing din sa Ifugao. Yes, Oo, same at hometown. talagang iba din yung suporta na binibigay talaga sa kanila. Kaya maraming salamat sa mga ganitong mga LGUs, Yes. mga provinces na talagang tumutulong para ma-improve, para ma-push forward din ang kanilang mga kandidato. Totoo. At saka nagbibigay sila ng platform din talaga para makilala hindi lang national level kundi international or worldwide level yung mga culture natin dito sa Cordillera. Paano mo ba dinala ang pagiging isang Ifugao sa Malaysia? Ay, the way na pagdala ko dun is, pag-apak ko pa lang dun is, naka-abel na ako. Oh, yun pa lang. Kaya ayun, pati din sa mga wears ko and sa national costume, parang Igorot inspired siya. Kaya ayun, sa swimwear, may ikat siya which is the parang way of kakaibang pag-process ng mga taga-Ifugao ng tela. Kaya ayun, I showcased mga yan and thankfully nanalo naman tayo sa ibang segments. So yeah. Nanalo sa ibang segments pa yan siya. So, hindi lang niya nakuha yung corona. May mga segment pa siyang napanalunan talaga. And that is one thing na very important din sa lahat ng mga sumasali sa mga pageants na you bring your culture with you. Kasi sometimes kasi nawawala yun na parang they go there very modernized na nawawala na yung essence ng pinanggalingan mo at kung sino ka. Importante na maipakilala mo
kung sino ka bilang isang tao, bilang Totoo. isang kandidato, at bilang isang mamamayan ng bansang pinanggal. Wow! Ang lalim naman ang pinanggagalingan Hindi mo. kasi totoo yun, no? Oo. And you really showcased that very, very well. Unfortunately nga, katulad ng sinabi niya, yung iba, hindi natin napanood. Yung mga segments, may mga segments na hindi tayo napanood. May talent competition din Oo yon. nga. Nabalitaan ko. Oo. Anong ginawa mo dun? Kumanta po ako, pero parang nag-hesitate akong kakanta ng una kasi yung skills ko is parang very well, parang Not spread out. Ah. Parang a jack of all trades, pero yan, lahat nag-grow pa rin. Kaya I have to choose one of my skills na i-showcase and mag-instruments sana ako, pero yun nga, mabigat yung mga instruments and baka additional pera pa pag pag Pa do. kaya yes, yun. we I know. just- Budget. Mhm. I just choose na kanta. Oo, kasi that's your best instrument sa musika. Yes. The best instrument that you have is your Your voice. vocal cords. Ba? Oo, kasi syempre, musician ka. Mm. Kailangan mo ng vocal cords. mi. Ganon. Oo. So, Oo. as in, closed door din yung naging talent competition nyo. Ay, sa closed door po is parang nasa labas na siya. Kasi at least yung talent portion is hindi naman parang pwede siya sa Muslim community. Pero sa tingin mo ba, ano yung parang naging edge mo during nung coronation na talagang kung bakit naiuwi mo itong titulong Mr. Tourism Ambassador World 2025? Parang yung pinaka-edge ko po sa other candidates is, sa napansin ko lang is, my confidence. Kasi every competition na sinasalihan ko, dapat nasiset yung mindset na mananalo. Yes, Ay, totoo ayan. yan. Totoo. Meron silang tinatawag dyan, oo, Na? na dapat pangunahan mo na yung mga mangyayari. Sa nga puskurtiro pa ngam kwan. Hindi totally na, Yeah. parang yabang din. Manifestation. You Yes. have to already manifest. You're just starting, pero you already know na ikaw ang mananalo. Totoo yun. Kaya nga tignan mo, kaya tayo gumaganda eh. Wala pang nag-appreciate sa Sasabi. ganda natin, pero tayong laging nagsasabing magaganda kami sa umaga. O, tignan mo tuloy, nagbo-bloom tayo. O, ganun dapat yun talaga. Thank you so much. Nabigyan mo kami ng Oo. inspirasyon para... Pero sana, Mm-mm. nagawa mo din yan na na-manifest dun sa flight ninyo. Kasi balita ko, may na-miss kayong flight. Ay, yes. Oh. ay nawala na kasi yung manifestation after the So, na-miss yung flight pabalik ng Pilipinas. Oh, anong nangyari? Kala namin 1:30 PM nung una, pero bigla ka palang AM. Kaya siguro assume ko na-announce yung pangalan naman namin sa airport, pero okay lang naman, at least na-promote in some way. Oh, at least next time, importante po kasi ang am at pum. Ampong. Ampum. Ampum. Importante yan. Pag may mga flight po tayo, wag natin kakaligtaan ng am at saka pum. Now I know. Oo. What's next for Mr. Garrett Lardulnuan? What's next? Mag-aaral pa muna ako sa next year. And after that, siguro, I'll try to join the more established pageants din, susunod. If kaya pa. Pero I think kaya naman kasi of course, minamanifest ko na as early as now. Kaya ayan, siguro mag-aaral muna ako next year. And of course, I'll do my duties pa rin as a Mr. Tourism Ambassador World. If ano man yung pwede kong magawa. Kaya ayan. Oh, tsaka you're still young. Oo, Yes. ang You're daming... still young. You still have a lot of stages to walk At through. saka Oo. ang daming door na mag-open ng opportunities for you. Yes. Kasi- Ganyan pag bata ka pa, you have to grab every Every- door. Mm-mm. Tapos, ibagahe Iback mo. up Huwag mong pagbuksan yung iba. Iba. Dapat ikaw lang. Ilak mo lang Pag siya. pumasok ka, Mhm. ikandado mo. Tama. Ako lang daw. Diba? Oo. Pero syempre, dahil nga nanalo ka na nito at saka may plano ka na mag-aral ngayon, saan ka naman pwedeng i-follow? Paano mo naman i-update ang inyong mga fans? Oo, may mga Oo. social media accounts ka ba? Ay, meron pa sa IG, Instagram, Facebook, and sa TikTok. Lahat po yung name ko doon is Garrett Lar. Parang yan lang po yung stage name ko, pero yung full name ko po is Garrett Lardulnuan. Oh, ayan, yung Garrett hanapin Lar, nila. yan yung mismo, yung pinaka-first name niya, Garrett Lar. Yun lang yung mga, nasa IG yan siya.
Nagla-live yan siya sa TikTok. TikTok. Yeah. Oo, Yes, very active ang kanyang Facebook. Totoo din. Madami tong ginagawa sa social media talaga. Lahat ng ganap. Siyempre, millennial Gen to. Z. Gen Z kasi naman. Yes. Oo, sasabihin ko sana Gen X. Yes. Baka may nais kang pasalamatan at batiin. Well, I would like to thank yung team ko, mainly kasi sila din yung nasa back ko throughout the journey. Sina Sir Rain and sina Ate Josiah, which is my makeup artist, and yung designers ko din, na sina Mother Andrew, or uncle ko actually siya. So, hello, Mother Andrew. And si Ate Ira, and yung community of Ifugao, mga businesses dyan na nagbigay din piman ng suporta para sa akin, and mga businesses din, and personalities here in Benguet and Baguio. Walang Madami. special Special someone. Special someone? Oo, some two. Charing lang. Yung family ko, yung special. Special Totoo yan. someones. Madami kasi. Marami someones. sila. Some many. Special some many. Or some much. Charot lang. Some G. Ay, gusto ko yan. Oo, kasi nag-diet ka. Oo. So ngayon, kailangan mo lang kumain ng Ay, kumain. yes. More on Kailangan. siya ng ganun Diba? Need ng Ano? what. Real. Meron yan. Anyway, congratulations once again, Garrett Lyle Dulnuan, for winning the crown for the Philippines ng Mr. Tourism Ambassador World 2025. Thank you. Yes, Thank naman. you. Hoping na makita ka pa soonest Oo. sa ibang international stage. Sure. Yes, malay mo sa Italy na. Oo. Oo, sumali ka na ng Mr. Italy. Ha? Ay, Italy. What Italy? Hindi, doon lang gaganapin. Oo. Yes, ayan. Maraming salamat. Congratulations. At syempre, mga ka-MB, naku, bago natin mapakinggan ang kanyang naging talent Aha. sa Malaysia, kasi mapapakinggan natin ang kanyang boses. Oh. Yeah, so gonna hear him sing. Yan. At ang kakantahin niya ang malala. Oh. Yung hindi gustong kantahin sa mga karaoke dito Yes. sa Pilipinas. Really ba? Paano napapakinggan ko na kanina? Akala ko Sunday na. Ayaw nila nun. Kasi maraming nawawala. Pag ganyan. Oo.